Bayang ginalaw na ni dating Congressman Zaldico ang baso. Ayon sa DILG, nagpadala ng feelers ang dating mambabatas na nagpapahiwatig ng kanyang kagustuhang makipagdialogo. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Matapos ang mahabang panahon na pagtatago at pananahimik, nagparamdam na muli ang dating kongresista at puganting si Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagpadala na ng feelers si Ko sa isang grupo ng mga pari. Ito ay para ipahayag ang kagustuhan nitong makipagdialogo. Nakarating din ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Sabi pa ng kalihim na patuloy ang ginagawa nilang verifikasyon sa feelers. Siyempre we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, wag na. wag na kami kausapin. Matapos masangkot sa road dike project sa Oriental Mindoro, nagtago na si Zaldico sa Portugal matapos maglabas ng warrant of arrest ng korte laban sa kanya. Mula noon, animoy kabuti na si Zaldico na lulubog lilitaw sa kanyang social media. Pag before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime. Then he has to be tried there. Sa ngayon ay gumagawa na ng ibang paraan ang pamahalaan para mapauwi sa bansa si Ko, lalo't walang extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Diba? Galing na escape route yan. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa 1 year na siya abroad. Hindi nakauwi dito. Sinubukan kong kunan ng pahayag ang kampo ni Ko pero hindi sila sumasagot sa text at sa mga tawag. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.